Halos naging emosyonal si dating Technology Resource Center o TRC Director General Dennis Cunanan nang iginiit niyang wala siyang tinatanggap na kickback mula sa PIDAP ng mga mambabatas. Ito'y nang humarap siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa PIDAP scam. Kung meron man ho ako, bakit hindi ko aaminin ngayon? Pero sa konsensya ko po, sa konsensya po ng pamilya ko, mahirap po umamin ng hindi totoo. Kasama rin itong humarap ang whistleblower na si Ben Hordoy. Paglilinaw ni Cunanan, tangi pagpipirma lang ng mga dokumento ang kanyang naging trabaho. Nung maupo ito bilang Director General ng TRC noong 2010, 44 na NGO ang kanya na blacklist noong July ng taong yun. Ngunit ilang senador ang nagduda sa testimonya, maging sa kredibilidad ni Cunanan. Para kay Senator Grace Poe, hindi tugma sa testimonya ni Ben Hordoy ang affidavit ni Cunanan. Nang tanungin naman ni Senator Coco Pimentel si Luy, sinabi ni Luy na si Cunanan ang mismong nagdala ng 960,000 pesos na komisyon noong makipagkita ito kay Janet Lim Napoles sa kanyang opisina sa TRC. Hindi rin matandaan ni Cunanan kung nakapunta ito ng Discovery Suites para makipagkita kay Janet Lim Napoles sa ikalawang pagkakataon. Sa affidavit ni Cunanan, hindi niya personal nakilala si Napoles. Kaya naman na-question ng mga senador si Justice Secretary Laila De Lima sa mga ipapasok sa Witness Protection Program. Di naman ni Secretary De Lima kanilang sinisigurado ang mga testimonya ng mga witnesses. Never, and we will never do that we impose on our witnesses a certain version of a story. You can ask each and every one of them. Ngunit kung si Senador Miriam Santiago ang tatanungin, may kredibilidad bilang isang witness si Cunanan. Napatunayan kasi na sa testimonya niya, may kolaborasyon sa pagitan ni na Senador Juan Ponce Enrile, Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Makikita raw sa mga dokumento na nag-endorso ng kanilang piniling NGO, Project Summary at Memorandum of Agreement na magkamukha daw ang lahat ng detalye, maging ang maling spelling ng salitang project description. Nanggaling po talaga sa opisina ng legislator yung pag-endorse mismo ng NGO at saka po yung pagtutok sa amin na pagsabi na i-implement yung kanilang program kasama yung NGO na to. May nakita rin po ako sa pagsasaliksik na mismo si Senator Juan Ponce Enrile nag-endorse siya eh. Wow! Sumulat po siya. I'm very interested. What did he say? For me, it is a very, very strong point that once we have proved conspiracy, and remember, we have already proved it by showing that all these documents are the same as each other, to prove conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Pagkatapos sa ikasyam na pagdinig sa issue ng PIDAP scam, sinabi ng Blue Ribbon Committee na hindi pa nito natitiyak kung ito na ang huling pagdinig ukol dito. Ayon sa chairman nitong si Senator Ginggona, titiyakin muna nila kung nakalap na nila ang lahat ng impormasyong kailangang bago sila tumungo sa susunod na hakbang. Ang layunin dito, pagsagot ng 4 na tanong, di ba? What happened? How did it happen? Who should answer? And what we should do so that it will not happen again. Then we can say it's time to wrap up. Mula dito sa Senado, ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.